Magandang araw aking mga kaibigan dito sa aking channel, Chuchin DXOJ Channel. Binabati ko ang lahat ng aking mga subscribers, sina Ariel Mar, si JJ na aking kapatid, si Ate Lelet, at ang lahat-lahat ng aking mga kaibigan saan man kayo naroon dito sa Pilipinas. Binabati ko rin ang aking mga kaibigan sa Facebook. Mayroon akong kwento sa inyo at ito ay aking pinamagatang bato na mapula o bato na pula. Isang araw, habang si Nena ay naliligo sa ilog, ang batang ito ay mayroong kakayahan na pumunta sa ilalim ng tubig. Kahit na 5 minuto siya doon ay kaya niya dahil mahaba ang kanyang hininga. Pinagpapraktisan niya yun ng mabuti, kaya nagawa niya. Habang siya ay naliligo, mayroon siyang nakita na parang lumiliwanag sa ilalim ng tubig. At mayroon siyang nakita na umiikot na tubig. Nagtataka siya kung bakit nagkaganon. Kaya inalam niya ito. Pumunta siya sa ilalim ng tubig at nagmamadali siya. Pagdating niya doon, agad niyang kinuha ang pula na bato. Napakapula ng bato. Kulay dugo ang kulay nito dahil talagang napakapula. Kinuha niya ito at pinasok sa kanyang bulsa. Nang makuha niya na ito, inilagay niya ito sa isang sisidlan kasi kailangan pa niyang magbihis o magpalit ng damit kasi ng mga panahon yon ay hindi siya nakahubad lang siya naliligo kundi mayroon siyang damit. Pagbalik niya, nagtaka siya kung bakit ang sisidlan na yun ay napuno ng dugo, kaya natakot siya ng husto. Buti na lang at hindi nakita ng kanyang mga magulang ang kanyang nakita. Sabi niya, "Ay, bakit naging duguan? Bakit mayroong dugo dito sa sidlan na to? Paano ito nangyari? Ano nangyari dito? Ako? Ano na to? Bakit nagkaganon?" Kaya kinuha niya ang bato sa loob. At ang dugong yon ay binuhos niya muna sa lupa. Nang gabi na, siya ay nanaginip at mayroong kumausap sa kanya na isang diwata at sinabi sa kanya na ang bato na pula na kanyang hinahawakan ay maaring bigay ng maraming dugo upang maligtas ang buhay ng isang tao. Kaya't ang kanyang ginawa ay ganun. Isa sa kanyang kaibigan ang mayroong sakit na leukemia at parang malapit na itong mamatay. Binigay niya o nilagay niya pala ang bato na pula sa isang sisidlan na bag ng sisidlan ng dugo at sinabi na dito, "Bato na pula, sana magbigay ka ng dugo upang gumaling ang aking kaibigan sa kanyang sakit. Gusto ko siyang gumaling. Sana naman ay mapagaling mo siya. Sa tulong din ng Panginoon, gagamitin ka naman niya." Kaya pumunta siya sa palikuran ng sandali. Pagbalik niya, nakita niya na punong-puno na ng maraming dugo ang bag ngayon o ang bag ng nasisidlan ng dugo. Kaya gumawa pa siya ng marami at dinala niya ito sa ospital at ibinigay yon sa doktor upang
madagdagan o malagyan ng dugo ang bata at gumaling ang bata. Yung puting dugo na nasa kanyang katawan ay hindi tumagal. Tinalo ito ng dugo na mula sa bato na pula. At sa marami pa siyang natulungan. At sa hindi inaasahang pangyayari, may pumunta na vampira sa kanilang lugar para sakupin sana ang kanilang lugar na yon. At alam niya na mayroon siyang magagawa upang mapigilan ang mga vampirang ito na ubusin sila, na sipsipin yung kanilang mga dugo. Kaya isa sa mga vampira ang kanyang kinakausap. Ayon sa kanya, tutulungan ko kayo na hindi na kayo kailangan pang maghanap ng tao na masisipsipan ninyo ng dugo. Kawawa naman sila ayon sa kanya. Kaya ang ginawa niya ay pumunta siya sa isang tagong lugar at mayroong ilog doon na tuyo. Tuyong ilog na hindi na talaga umaagos ng tubig doon kahit umulan pa. Ulan lang yon pero hindi pa rin yun tumatagal. Ang ilog na yon ay nasa loob ng isang malaking kuweba na tago. Doon siya pumasok at sinabing sana ay magkaroon doon ng dugo o ang ilog na yon ay dugo lamang yung umaagos at hindi tubig. Pagkatapos nilagay niya ito at mamaya-maya lang ay umagos na ang dugo doon sa ilog na yon. Dugo na lang yung lahat, pulang-pula. Pagkatapos sinabi niya ito sa isang batang vampira. Sinabi niya, wala na kayong dapat problemahin, wala na kayong dapat alalahanin pa. Ituturo ko sa iyo kung saan kayo pwedeng kumuha ng dugo at hindi na kayo mauuhaw kailanman. Itinuro nga niya yon at pumunta doon ang mga vampira. Hindi lang laliligo kundi umiinom na rin sila. Kaya palagi silang busog. Naging kontento na sila sa kanilang buhay. Kaya wala nang vampira pa na nalalanta sa kanilang komunidad. Maligaya, sinina, ganun din ang lahat ng mga mamamayan doon. At marami pang tinulungan si Nina na isang batang mabait na binigyan ng bato na pula. Sana ang kwentong ito ay magsilbing aral sa inyong mga buhay na kung ano man yung ibinigay sa inyo ay dapat gamitin lang ninyo sa kabutihan lamang at huwag sa kasamaan. Hindi ito totoo, ngunit alam kong makamibigay ito ng kwento sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel to, kaibigan, paki-subscribe, share at i-like ang video na ito. Maraming salamat. Happy Sunday. Mabuhay po ang bawat isa.